Malapit na raw matapos ang fact-finding investigation sa pagkamatay ng Ateneo student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Kabilang sa humarap sa CIDG ngayong araw si Ateneo de Manila University President Father Bobby Yap. Magbabalita si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, ano ang status ng investigasyon? Bakit sinabi ng CIDG na halos patapos na ito? Yes, Sherry, nakapanayam nga natin kanina si DILG Secretary John Vic Rimulya kung saan binigyan niya tayo ng update sa kasalukuyang tinatakbo ng investigasyon kaugnay nga ng insidente ng pagkalunod ni Ateneo athletes Rene Baterbonia at Divine Adili. At ayon sa kanya, huling 2 araw na lamang daw ng kanilang fact-finding investigation at ang natitira na lamang na kulang sa kanilang investigasyon ay ilang dating player mula sa Ateneo at ang top management nito. Ayon sa kanya, conclusive at patapos na ang kanilang isinasagawang investigasyon at sila ay confident sa kanilang isasampang kaso. Sa ngayon ay nakausap na daw nila ang halos isang daang tao at nasa 1,200 na pahina ng testimonya na ang kanilang mga nakuha. Sheryl. May iba pa ba ang personalidad ang inimbitahan bago ilabas ang report? Yes, Sheryl. Bukod nga dito sa ilang mga dating player ng Ateneo na inimbitahan din at mula sa top management ng Ateneo, ang ilan pa sa pinatawag ay itong si Father Nemi at ang MVP Sports Chairman ng Foundation Chairman na si Manny B. Panglina na isa rin sa ipinatatawag upang magbigay linaw din at magbigay ng ilan sa salaysay upang magbigay linaw sa isinasagawang fact-finding investigation nga ng CIDG. At bukod dyan ay hindi na sila nagbigay pa ng mga pangalan kung meron pa bang mga players na kanilang inimbitahan. Ngunit sa ngayon, Sheryl, ilang mga personalidad na lang daw ang kanilang inaantay upang matapos o makonclude na yung kanilang investigasyon. Sheryl. Gaano kalaki ang papel ng players at management ng Ateneo sa paglilinaw ng insidente? Yes, Sheryl, kung babalikan natin yung mga nakaraang salaysay din at paliwanag sa atin ng CIDG at ng kapulisan, ay napakalaki ng papel nitong mga players, former players at ng top management ng Ateneo sa magiging kalalabasan ng investigasyon. At dahil bukod nga sa sila ang nandoon during the incident, ay ang malaki din daw ang role na gagampanan nitong mga former players upang makita o ma-corroborate yung pagtutugma ng mga naranasan na mga experience sila sa mga nagdaang team building at kung tutugma ba ito sa experience din ng mga players sa kanilang mga team building. At sa ngayon, Sheryl, ang nalalaman natin na dahil nga sa kanilang testimonya ay makikita ito nga kung meron bang inconsistency sa kanilang mga sinasabi at pati na rin na makukonclude din natin kung ano nga ba yung nakitang negligence dahil yun na nakikita. Sabi nga ng kapulisan or ni PNP Chief Melencio Nartates sa atin kanina, there is a debt, there is a liability. Ito man ba ay negligence o merong pagkukulang mula sa end ng authorities, ay dito nila malalaman mula sa naging gampanin nga at testimonya nito nga mga players at ang kanila pang ibang mga pinatawag sa tanggapan ng CIDG. Sheryl. Ano naman yung update doon sa investigasyon ng PNP sa Tacloban school shooting, Jazz? Yes, Sheryl, sa ngayon ay ilan sa mga nakuha nating update ay bukod dagdag ko lang muna, Sheryl, dito sa nangyaring Tacloban shooting kahapon ay nagpahayag si DILG Secretary John Vic Rimulya nga ng kanyang pagsuporta dito sa pagbaba ng ang edad o pag-amyenda dito sa Juvenile Justice Law. Dahil ayon sa kanya, nakita raw sa pag-aaral na ang mga juveniles daw ay ginagamit bilang drug courier. So dapat daw isa ilalim din ito sa pag-aaral at i-review daw nila yan mula sa Kongreso. At sa ngayon i-determine pa daw ng DSWD kung saan ititigdig ang mga suspect o kung pwede nang itry as an adult dahil nga 15 anyos na ito nga isang suspect at ang alam natin ay nakasuhan na nga ito. Ngunit Sheryl, kanina may narinig tayo mula kay PNP Chief Melencio Nartates na nag-file na rin daw sila ng kaso hindi labang dito kay 15 anyos ni alias Rod, pati na rin kay alias Nash, ngunit hindi niya nilinaw kung ano nga ba yung eksaktong kaso na ipapataw dito sa 14 anyos dahil nga ito ay nakababa or mababa pa yung kanyang edad kung titignan natin ang batas. Ngunit ayon sa kanya, para dito sa 15 anyos na si alias Rod
ay meron siyang tig-3 counts ng murder, frustrated murder, multiple counts of serious physical injuries ang inihain dito. At sa ngayon, mananatili sila sa kustudiya ng DSWD Regional Rehabilitation for Youth sa ngayon, Cheryl. At sa ngayon, yun pa lamang ang nakuha nating update at inaandam pa natin ang mga susunod. Ngunit sa ngayon, na isasailalim din nila sa forensic examination yung cellphone, pati na rin yung mga social media post nitong dalawang sa ACL or yung children in conflict with the law upang mas mailatag pa daw nila ang isasampang kaso at mga susunod na aksyon para dito sa dalawang minor de edad na suspect. Sharing. Maraming salamat, Mobile Journal, Jazz Paredes.